Si Sandro Marcos, 'yun. Ito nagpapalakas ng PDP laban. Etong si Sandro Marcos po mga kababayan, eh, ito nga rin yung balita na nagpapalakas din po siya ng partido ng tatay niya. Oo. He was from Nationalista Party, kaya ng tatay niya, ng tiyahin niya si Amy. Pero ngayon nag-join siya diyan sa kampo ng tatay niya, which is the Partido Federal ng Pilipinas, na puro hilig din sa awayan dahil hindi nabigyan ng puwesto yung ilan sa kanila. At, ito na nga nabalita natin sa inyo 'di ba, nung nakaraan, na muntik na silang malayasan din ni PBBM because there's a new political party na binuo, oo. So, ang sinasabi rito naman ni Sandro, pero nauna po itong kay Sandro ha, that was last year pa, yung, pumutok 'tong balita na 'to. Nakalagay nga diyan, Sandro Marcos prepares for a strong Partido Federal ng Pilipinas senatorial slate for the 2025 elections. Ang isang tanong ko nga lang naman din po dito ay, paano kung merong dilawan? 'Yan. Oh, for example, lineup nila, 'di ba siyempre ayaw natin sa lineup ng China na hawak ng PDP laban. Oh, but still we need to elect 12 senators. We need to select 12, 'di ba? Eh kaso si Sandro hindi pa po pwede, bata pa. 29 pa lang ito, magti-30 pa lang. Oh, malayo pa, 'di ba? Sa edad ba 40 years old or 45, malayo pa. Ngayon, ah, puwede naman na niyang pangunahan ang pagse-select, 'di ba, para masiguro. For example, isa sa mga senatorial lineup nila kunwari, dahil nga naman si Franklin Drilon, hindi nalalayo sa kanilang pamilya dahil mag-ano yata, second cousin ang mag-asawa ni BBM at ni Franklin Drilon. Kunwari si Drilon lumayas dito sa Liberal Party o yung Liberal Party ay nakipag-alyansa sa Partido Federal ng Pilipinas. Ang tanong, yun ba nga mga matatalino na mga senadores, iboboto niyo ba sa darating na halalan? O mas pipiliin yung iboto etong mga ano, 'tong mga, PDP laban candidates na lang ni PRRD, 'di ba? So, ano 'yan, kaya po sinasabi rito ng kampo nila Digong na itong mga senatorial 'tong lineup nilang ito magiging malakas ito. Kasi magiging better option kung ayaw ninyong mga Pilipino sa mga dilawan, then, halimbawa, again ulitin ko, may dilawan na malagay sa, listahan nila Sandro, 'di ba? Iboboto niyo ba? Sabi ng mga loyalista, "Hindi, 'pag dilawan ayaw namin. Hindi bale ng, maka-China, basta hindi dilawan, patay tayo rito." Tandaan niyo mga kababayan, mismo ang ating presidente, ah, basta meron kang kakayanan para sa trabaho, may pagmamahal ka sa bayan, pasok ka sa banga, you're good to go, 'di ba? To work with him, for the people. Oo. So, I suggest gayahin natin ang kalooban ng ating presidente. Tingnan natin ang kakayanan. Mag-ano tayo, mag-performance base po tayo sa pagpili ng magiging susunod na mga senador natin. And total dito sa ating bayan, Diyos ko po, ang political party, walang kuwenta rito. Wala nonsense dito. Political party ni ganito is A party. Kinabukasan, no party. Tapos, makalipas ng isang buwan, lipat na naman siya ro'n sa party-party. 'Di ba? Wala puro mga political, turncoats. Sabi ni ano, "Wag lang si Kiko." Ay, oo naman ho, 'wag lang si Kiko. Ayoko rin naman diyan kay Kiko, tsaka kay Bam Aquino, 'di ba? Ibig sabihin yung may kakayanan po at matino yung pinagagawa kung dati ng senador, yung, life-changing. Kaya matuto tayong mag-research. Ano na ba nagawa nito bilang senador? Puro porma, puro ngisi, 'di ba? Kapagka, tunnel yung, tawag dito, yung kagaya train ngayon yung ginagawa, 'di ba? Sasabihin, "Eh, paano kapagka binaha?" Windmill.
Paano kung walang hangin? Paypayan mo. Pagka gano'n ho mga utak, huwag niyong boboto. Kahit na yan po mismo ay taga-Partido Federal ng Pilipinas. Tandaan niyo, sabi nga po ni Larry Gadon, bawal ang bobo. O wag ho tayo magsiselect ng bobo na nga, basta't bobo wag na. Kahit na sabihin pa natin na makabayan, eh bobo nga eh, 'di lugi na naman tayo. Madali ho ang bobo ho kasi, madaling matangay, 'di ba? Madaling makuha sila ng mga lobbyist o na nag-o-offer ng chicks, nag-o-offer ng pera, oo. Kaya kailangan natin may ulo, may talino, may sapat na kakayanan para sa posisyon. 'Yan po yung piliin natin, regardless of political colors. And remember, si Apu Lakay, he came from Liberal Party. Oh, 'di ba? Tinanggap siya ng nasyonalista. Huwag tayong magso-solid, okey? Kaya ho tayo kasi nagkaroon ng mga ano, ng mga loko-loko na mga senador kasi galing sa 2022 election, sumolid tayo, eh. Because of fear na baka makapasok si Risa Ontiveros o, eh, nakapasok pa rin, 'di ba? Okey, next naman tayo, topic natin. Importante ho kasi 'yan na maging ano tayo sa kanila kasi magiging senador ni BBM 'yan, eh, di hinarang-harang niyan yung mga programa, wala na.